Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin ngayon itong si Boyeng Rimulya na napahiya or pinahiya ng Meralco. Bakit? Dahil dito sa issue na iimbestigahan daw niya ng ombudsman ang solar energy firm na itinayo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Dahil nga sa mga issue na inilabas ni Leviste patungkol dyan sa issue ng DPWH ng flood control projects na nakuha niya sa Cabral files nung buhay pa si Catalina Cabral, nung buhay pa umano. Hindi naman siya talaga namatay, walang bangkay. Yun lang yung namatay na nakita nating walang bangkay. Kahit nahulog ka sa bangin, pag nakuha ka doon, may bangkay. Si Cabral wala. Naglaho na parang bula ang bangkay ni Cabral. So, isiniwalat ni Leviste ang lahat ng nalalaman. At yung iba, ipinost pa niya sa kanyang Facebook page. So ngayon, imbis na pagtuunan ni Boyeng Rimulya bilang Ombudsman Secretary ang Cabral files, ang nakawang issue ng flood control projects, pakikipagsabuatan ng DPWH, kay Marcos Jr., Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Aba, si Leviste ngayon ang sinilip niya ang kanyang negosyo. So ayon dito sa balita ng Abante News Online 4 hours ago, sinisiyasat na ng Department of Justice ang solar energy firm na itinayo ni Batangas yung 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa ulat ng paglilipat ng prangkisa nang walang approval ng Kongreso. So bata pa, walang kahihiyan. Abahay, parang sa iyo ata Boyeng yun na dapat mong sabihin. Matanda ka na, mamamatay ka na nga lang, naghihingalo ka na, may stage 4 cancer ka sa leukemia, masama ka pa rin at wala ka ding kahihiyan. Leviste, ninegosyo prangkisa, sabi pa niya ganun. Wala kang kahihiyan, anong klaseng tao iyan? Anong klaseng Pilipino yan? National Franchise Renewable Energy, critical to the national life. Tapos ganun lang, nabinta mo, ipiflip mo lang, nanay mo pa, senador. Yan ang sabi ni Boyeng. O ikaw, Boyeng, gaya ng sinasabi natin, yung anak mo, at least si Leviste, nagnegosyo. Yung anak mo, bata pa din pero adik na. Tandaan mo, Boyeng, yung anak mo na isinalba mo mula doon sa halos 1 kilong marijuanang imported. Dahil ikaw ay ombudsman, dati DOJ, secretary ngayon ombudsman, acquit ang anak mo sa kaso. Hindi kulong. Ngayon, nagdahil dito sa pagiging bendalo ni Boyeng at fake news, ang kapal pa nga ng mukha nitong Boyeng na to eh. Matitigok na nga lang. Paiimbestigahan or iniimbestigahan na daw ng ombudsman ang kanyang reklamo patungkol doon sa nagpapakalat na siya ay namatay na. Sana nga namatay ka na lang eh. Pero nasa hospital ka kahit ayaw mong sabihin, dinideny mo. Kasi last year ganyan ka eh. May stage 4 cancer ka. Halos kalahating taon ka, hindi nagpakita. Dahil yun pala, naghihingalo ka sa hospital, dinideny mo noon, nagdi-deny ka pa rin ngayon. So, pinahiya siya dito mga lalabs, mga bayots, ng Meralco. Ito, si Boyeng ay isa ding fake news peddler, ang potang inang demonyong to. Ayon dito sa news ngayon, disinformation ito. Meralco, pinabulaanan ang umanong bili ng solar franchise. Nilinaw ng Meralco Power General Corporation na hindi ito binili
ang shares ng solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leveste, isang kumpanyang may hawak ng congressional franchise. Ayon kay, sino ba ito siya? Itong Meralco Power General Corporation, ang kanilang investment ay napunta sa SP, New Energy Corporation, isang hiwalay na independenteng kumpanya na hindi sa solar para sa bayan. O di, pahiya ka na naman ngayon, Boyeng. Ilang beses na ba napahiya si Boyeng Rimulya dahil sa kanyang pagngangangak sa media na wala pang matinong investigasyon. Hindi lang dito. Kay TV's napahiya din siya. Kay Bantag napahiya din siya. So ayon pa dito, we hope this clarifies the issue and puts an end to disinformation or to the disinformation, especially on social media. Pahayag ni Attorney Krister Gaudiano ng Meralco Power General Corporation. Ayan si Boy. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya na iniimbestigahan ang umano'y paglilipat at pagbibinta ng solar franchise ni Leveste na sinasabing walang pahintulot ng Kongreso. Dagdag ng Meralco, nagbinta ang mga kumpanya ni Leveste ng humigit kumulang 22.259 bilyong halaga ng shares ng Meralco Power General Corporation renewables sa magkakahiwalay na transaksyon mula huling bahagi ng 2023 hanggang unang bahagi ng 2025. So ano ngayon, Boy? Pahiya ka na naman ngayon. Fake news ka. Ayan na nga, bay. Puro kasi pamilya. Puro salita sa media. Hindi mo na talaga sasabihin, iimbestigahan ang lahat bago magsalita sa media. Ang Pilipinas, ang mga politiko ganito sa Pilipinas taliwas sa mga dokumentary na napapanood ko sa ibang bansa. Kapag may iniimbestigahan silang mga, halimbawa sa mga pulis, mga krimen doon, hindi nila isinisiwalat sa publiko, sa media, ang lahat hanggang sa marisolba ang kaso. Pero sa Pilipinas, lalo na mga politiko, nagpapabango, wala pa ngang ginawa, nauna na sa media, nagsasalita na doon, nagangangak-ngak. Kagaya ni Boyeng Rimulya. Ginagawa niya ngayon, imbestigahan niya, sabi kabata-bata pa, nagnegosyo kung ano, walang kahihiyan. Ikaw, Boyeng, mayroon ka bang kahihiyan? Dito pa nga lang, sa pagdi-deny mo na ikaw ngayon ay na-confine sa hospital for the second time, dinideny mo. Kaya nag-isip na yung ibang mga Pilipino na baka namatay ka na. Dahil ikaw, matakaw ka sa publicity, lagi kang nagpapamedia. Nagsasalita sa media. Araw-araw. Saan ka ba ngayon? Ng buwan na. Hinahanap ka. Dati ganun din. Nawala ka, dinideny. Sinasabi ni Marlica na na-hospital ka, naghihingalo ka doon, na kumatos, kung ano pa. Pinapamedya mo ba yon? Sinasabi mo ba sa publiko na fake news yun? Sinasabi nga nyo dati, fake news si Marlica kung ano. Later on. Last year, October 25, 26, kinumpirma mo na na-hospital ka nga sa St. Luke's at na-operahan ka na sa puso. Tapos nagkaroon ka ng stage 4 cancer ng leukemia. Nasaan ka ngayon? Malamang ganun din ang nangyari sa'yo. Na doktor ka pero dinideny mo dahil bakit? Takot ka, nahiya ka, pagtawanan ka ng mga tao at mananalangin ang mga Pilipino na sana matuluyan ka na, kagaya ng kay Akop. Pinagtawanan tuloy imbis na pagdamayan, di ba?
So ngayon, fake news si Boyeng, pinahiya ng Meralco, mirisi sa'yo.